So baka ano na 'to, deep bayanihan. Oo, kaso parang sobrang focus na sa mid-game talaga. Wala na masyadong late game to. Sim. Talagang kung hindi sila mananalo ng early to mid, medyo mahihirapan ang side ng Onyx Philippines. But for SRG, mukhang matatanggal sila ng Moscow. Wala pa nga palang gold laner ang SRG. Sa considering na more on dive sila, ayaw nilang bigyan ng capability na i-prolong extend ga yung fight here for SRG na nakita nga natin, ginagawa naman nila said, but without the Moscow What's Next, you have the Iritel, may mga Claude pa naman actually na ginamit si Innocent sa mga previous matches, but I doubt na siya yung mapupuruhan ng super dito sa Moscow. Parang okay lang, shrug off niya lang. Alam mo at this point, pag titignan mo yung lineup ng SRG, yung mga typical na heavy crowd control na mga tanks pwedeng kuhanin ni Brusco, kahit Tigreal, kahit nga Atlas magandang gamitin para lang ma-force mo na mag-purify din dito yung Farsa, tsaka kung ano man yung kukuhanin dito na na gold lane ng side ng SRG. Pero dahil melee heroes naman or pa-dive, pwede mag-Melissa yung SRG. Oo. Good preemptive ban to, no, for Coach Arcadia. Tinanggal na nila Loyi para hindi mapabilis yung laning phase dito ni Kelra on this Granger. Though that will open up a lot of options para pa rin kay Super Friends. Once again, the Valentina pwede niyang kunin para may feathered airstrike. O kung tutuusin nga, pwede pa sila magkaroon dito ng Faramis for the Nether Realm. The glue is still open. May potential pang kunin ito ng SRG OG. At nandiyan pa rin yung Faramis dito ng Onyx Philippines kung gusto nilang i-counter yung glue na yon. Ang ganda. Nagkakabasa na talaga ng dalawang coaches na to. Oo, grabe talaga yung sagutan nila, promise. Kasi ang crucial na ngayon, parang yung magiging play kasi ng SRG. Kaya tinatanggalan na yung gold lane. Pag kumukuha kasi dito sa Onyx Philippines ng pinaka-tank nila, nakadepende kung ano yung magiging gold lane. Kung gusto nila ng panghuli at panghuli, dependehin kung anong kukuhanin ng SRG. But yeah, for SRG dito, Valentina, pwede lang iban dito para at least pagdating doon sa control ng burst, pwede. Although, not sure kung mag-i-eve sila, Coach, why not? Pero may Faramis pa nga na pwedeng kuhanin. Kasi more on melee, diba? So, kailangan nila i-set up yung play nila that even inside, mapapalakas sila. Pero Jushin ban here for SRG. So, naisip pa rin nila na baka pwede pa rin naman iliko. You have super friends eh. Tsaka madali din kasi mag-Zushin dito, especially wala masyadong papasok sa'yo, no? There is a chance here na kumuha na ng badang dito ang side ng Onyx Philippines sa Rome o kaya Gatot Kacha para lang meron kang pangontra doon sa Kalea, may counter-engage kayo. And sa totoo lang, pwede rin ma-dive dito yung Farsa. Feel like it's very safe na maggatot na dito kung Onyx Philippines ka. Oo, tsaka dalawa yung pang-dive mo eh. Parang meron kang, kung ikaw yung SRG, isipin mo kung kailan mag-bravest fighter dito yung Lapu, tapos meron pang dadating dito na Joy. So sakto nga. Kasi diba yun yung struggle minsan ng gatot pagka walang masyadong pang-front. So it's gonna be gatot nga para dito sa Onyx Philippines. Lagi nilang nag-iba nga ng sequence na yung Onyx, nilalast na nila dito. It's either, hindi nga yung hero na talaga ni Super Friends, priority na nila yung jungle tsaka yung gold lane nila. But yep, SRG, meron silang jungle, burst, tsaka yung gold lane nila, ano pa ba mga options sila? Actually, pwede pa rin din sila mag-ruby gold naman. Iritel as well. Iritel, open din. Not unless mag-i-8 siya, may Lisa sila for this kasi may mga melee heroes or tsaka stationary for Onyx Philippines. Yeah, to actually forecast kasi nga, sa kanya the-dive Innocent is the most probable target. Pero going back to Onyx PH, kasi nagsiset na sila ng foundations nila with the KK connection. Nagbi-build around sila, which is a very good draft. Kasi nga napapakawalan yung iba sa mga comfort nila. Meanwhile for SRG, building off with the Bruno and CC. Yun, Bruno pick, I think this is forced at this point. Pati yung CC forced yan. Kung nag-glue sila dito, the Faramis would have been open to take para sa Onyx Philippines. And now the Valentina is very much open kung gusto mag-back-to-back Valentina dito ni Super Friends para magkaroon ng kopya ng Farsa Feathered Airstrike. Yun ay kung gusto nila mag-burst damage, but there are also the options such as the Kagura. Even, I would say, as far as to say, Gord, kung sakaling gusto nilang tunawin dito yung Fredrin. Kasi naka-front siya if ever, tsaka medyo matagal. Kung titinan mo, mabilis na hero talaga dito for SRG, yung sa Farsa tsaka CC. The rest, parang kailangan mo munang paunti-unting pasugod. So maganda din yung mga stationary heroes, but yan na yung Eve. Kasi mabagal nga yung mga nasa front. Ang ganda na sagutan. So, yun yung maganda di ba? Somehow may control, may slow, and you have the damage here for Super Friends Eve. Ayan na nga.
Game 3 draft para sa SRG OG and Onyx Philippines. Lalabas na naman ang signature heroes ng K&K Connection, the Granger and the Joy. Ito na ba ang kukuha ng match point para sa Onyx Philippines? Huwag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa Land of Dawn. Punta na tayo sa ating casters. Magandang pagbawi ang ibinungad ng Onyx Philippines patungo doon sa game number 2. At ngayon naman ay dadako na tayo sa game number 3. Napaka-importanting laban na to for both of these teams dahil kung sino man ang makakakuha nito ay match point na. Ladies and gentlemen, SRGOG from Malaysia and Onyx Philippines, of course, sa Philippines. Kami rin yung mga kasama, Burrito at Ingan. Huwag mo naman ang tawanan, pre. Nasabi ko na kayong Philippines. Nasabi mo na eh. Pero again, no, stakes are high. Apart from advancing sa Grand Finals and staying alive, legacy kasi ang pinaglalaban. SRGOG, hinahanap nila na sila yung unang magiging back-to-back MSC champions. And for Onyx Philippines, to have the triple crown, MPL, M-Series, and MSC at EWC. Ang bigat pala ng pinaglalabanan ng dalawang kupunan na to. Bukod sa 3 milyong dolyar na prize pool, tama ka dun karangalan ang daladala at inilalaban ng dalawang kupunan na to. SRGOG, napakaganda na naging run nila noong 2024. At imagine mo yun na 3 beses ka nagkampiyon sa inyong rehiyon back to back to back. 4 na ata eh. 4 na, isipin mo yun, di ba? So ngayon, gusto naman nila makadalawa dito. And ang Onyx Philippines, remember, last year, parang kalahati ng taon na yun, kanila lahat eh. MSC, M-Series, may mga SPS pa, may mga kung ano-ano pang mga tournaments, di ba? MPL as well. Nakakatakot na laban ang dadaanan ng SRG against Onyx Philippines kasi pinakita na rin ng Onyx kung gaano sila kalupit. Pinakita na ng Onyx Philippines kung gaano sila kalupit pero they're slowly showing cracks din sa kanilang playstyle. Marami nagsasabi na hindi ito yung Onyx na nakilala nila nung M-Series, nung MPLS 14. Pero ngayon gusto nilang pakita at ibalik ang kanilang kalakasan. Yums na saludo na si King Kong with the title strike pero unlike game number 1, wala pa tayong first bloods early on. Niyakap, binakhag medyo Binakhag clingy. May clingy side din pala to si Yums. Yung pala ang clingy side ni Yums. Nang babakhag pero tama ka doon sa sinasabi mo medyo kailangan tansyahin ng SRGOG at ng Onyx Philippines ang isa't isa. Remember, binanggit ko na kanina sa intro na kung sino makakakuha nito, match point na, pasok na sila. Pumasok na naman ang Onyx Philippines sila pag nandiyan yung real world manipulation. But si Kais will secure the first turtle and first blood on to King Kong. Hoy! May sagot naman na ginawa ng Onyx Philippines but against Stormy will deliver the final blow on to Brusco. Grabe ang aggression ngayon ng SRGOG. Pinapakita nila na control sila sa early game. Grabe yung tapang ni Stormy dito. Nagamit yung flicker. Nagbaka sakali na mapitas si Super Eknirf. Pero ano yun? Ba't natawa ka? Eknirf, Prince. Oo, may pinay ka talaga dyan. Yung paborito. Yan. Uso kasi yung alam mo sa Pilipinas kasi 'di ba? Alam mo naman uso mga baliktaran, mga ano ba 'yan? Pet malu. Ay, hindi yata eh. Unip, ganun. Oo. Kaya Onyx Philippines magaling din magbaliktad ng laro no? Oo. Ayan si Cram, tingnan mo Cram, si Mark yan 'di ba? Uso talaga yan Si Kirk hindi ko alam, Kirk talaga siya So talaga yan oo. Pero ang gusto lang natin sabihin dito, may chance kasi yung magkabilang kupunan na magbaliktad ng laro. Onyx PH, ilang beses nila pinakita against Team Spirit pero for SRGOG, the lineup spells early game para sa kanila. Hindi ito yung mga lineup na kayang paikutin ni Innocent or tinatawag nating mga Innocent games tuwing hawak niya yung Moskov. So SRGOG needs to be in full control ulit. Replicate nila yung ginawa nila nung game number 1 na hindi na nila pinayaan mawala sa kanila yung kalamangan. I think isa sa mga naging malaking factor din ng game number 1 ay itong si Cram na ngayon ay nabigyan na kagad. So kumbaga hindi umaayon sa Selangor Red Giants yung plano na kanilang papaganahin dito. And naka-damage XP din kasi ng Onyx PH. So sabi nila, sige makipagsabayan tayo ng damage to damage dito sa sa SRG, lalo kay Cram. And ngayon, Innocent available na rin ang kanyang Hasclaw.
Alam naman natin na isa to sa mga items na kailangan talaga ng isang Bruno, criticals and Lifesteal. yung live steal. Pwede na nga hindi umuwi yan eh, no? So ngayon, no, tama ka na. Even si Cram, kung babalikan natin yung game nila kontra RRQ hapon, palong-palo yung ano niya eh. Yung kanyang CC kahapon na akala mo sobrang hard carry, pero ngayon Stormy, gumamit na nga ng Feathered Airstrike, forcing Super Friends na ipop ang kanyang Purify Innocent. Nakakapag-double lane na naman SRG OG. Napakalakas ng zoning capabilities nila. Kahit si Cram lang mismo mag-isa, hindi na makalapit ang Onyx Philippines, kaya hahanap na lamang sila ng trade later on. Oo, ang layo din kasi ni King Kong and alam nila na wala na silang chance na makabawi. Ngayon, ginamit yung river para makapunta kagad sa may bottom. Galing ni Kelra doon binaril niya yung lizard para malaman kung may tao dun sa may elbows. Oh, tapos may nadilaan eh. May nadilaan yung lizard eh. Yung Lizard may nadilaan ngayon at balak din. Ubusin ng SRG OG ang energy shields. Nope. Dito, ganda ng pag-zone natin lang kay Kelra pati kay Brusco. Feathered Airstrike. Hindi takot si Stormy na gamitin na maaga yung mga ganong skills para lang mag-translate into objective takedowns at mabilisan nga makuha ng OG Esports ang bottom later. Grabe yung timing dito ng SRG, no? Ganun din naman ang Onyx PH. Saktong 5 minuto, punta si King Kong sa may top lane. Kasi ito yung nagiging pattern ngayon, di ba? Kapag 5 minuto, wala ng energy shield, yung XP lane ay sasama na sa mga gagawin yung teamfight at sa mga pag-ikot, mag-a-assign ka ng isang lane sa jungle mo para puntahan at puruhan yon. Kumbaga, mas mapabilis din yung pag-angat ng item, ng damage, mabaagang mag-level. Yun na talaga yung nagiging terms ngayon eh. And ngayon naman, para sa SRG, no, lamang na sila ng 1.6k. So far, so good. Para sa Red Giants, and ang Onyx Philippines ngayon, kinakalmahan lang nila. Medyo mabagal na laro itong nakikita natin. Alam mo, things could change, especially sa third turtle and sa first lord. Pag-usapan kasing 5v5, ang ganda ng kit na meron ng Onyx Philippines. You have the real world manipulation to the AOG na pwede mong gamitin as soon as ikakasan ni Stormy yung Feathered Airstrike para hindi masulit or kumbaga isang mabagsak na Feathered Airstrike lang ang mailabas dito ni Stormy. Pero balak nilang hanapin si King Kong. Tumama yung Energy Eruption. Nandiyan na rin naman si Kirk. Makakalayo si King Kong. One more hit. Nahipan, hindi nahipan. Napaso si King Kong dito sa kamay ni Stormy at tutumba si The Beast. Ganda na naging attempt doon ng SRG. Tinan mo, Lobo bigla sa 2.5 ang kanilang gold lead. Kung sila gagamitin si Yums, nag-ano magiging target niya. Maagang pag-purify dito, coming in from Super Friends, pero hindi kasi kaagad kinasan ni Yums yung kanyang Tsunami Slam. Kaya mahuhuli pa rin dito si Super Friends sabay kuha ng Turtle Buff, then transition sa pag-agaw ng Purple Buff. So, pwede nilang puntahan yan. Ayan na si Kais, ihahatid lang sa kanya yung purple. Ngayon, hindi yata mapipigilan ni Kirk ang pagbulusok doon sa may bandang kita. Pero papasok si Brusco. Bravest Fighter, ginamit na Brusco, nagtontoon sa likod, Innocent. Nagamit na nga ni Brusco ang kanyang Revitalize, pero unang bibigyan pa rin dito ay si Kirk. Susunod na nga ata magpapaalam itong si Brusco, and that's a 2-kill swing na naman for SRGOG. Walang damage dealer doon ng Onyx PH. Ang naipit lang si Kirk at si Brusco. So naghahanap sila ng tutulong. Pero si King Kong din naghahanap ng tulong doon sa may itaas, down to 30% ng kanyang health. Ngayon flow na naman at bibigyan na naman si Innocent ng malayang lane. Kung titingnan natin sa SNB gold difference, almost 2K na ang kalamangan dito ni Innocent against the gold standard na si Kelra. Hindi na ayon sa kanila ang mga sa Onyx PH ang nagiging laro na to. Maaga kasing nabitawan ng Onyx Philippines yung mid control. Wala rin time na nagkaroon na may hawak sila ng river, kaya malayang nakakalipad si Stormy and even si Yums, malayang nasasakop yung mga brushes for those Tsunami Slam and Tidal Strike setups. Kaya walang kumbaga walang control at any moment for game number 3 ang Onyx Philippines, even just having 1 kill. No turrets taken down yet. Even yung attempt ni King Kong na mag-trade out na lang ng turret dun sa taas ay naagapan din kagad na maaga ni Cram. So Onyx Philippines looking at a 5.2k gold deficit. Similar to game number 1, ang hirap nitong paikutin. Kahit magaling mag-comeback yung Onyx Philippines, ayaw din kasi bitawan ng SRGOG yung kanilang kalamangan. Oo, natuto na sila sa mga pagkakamali nila nung game number 2. Pero I mean, gusto kong balikan itong mga gold laner natin. Si Innocent, The Beast, din dun sa Innocent Beast at itong si Keller, the gold standard. Kung maalala natin sa MPL Philippines, walang bawi
walang naipanalo si Innocent. Oo eh. Maski isa. Pero Sa past life niya kasi yun eh. Oo, hindi yun yung ano, yun yung past life bago mag-umaywa. Oo. Bago mag-umaywa eh. Bago mag-umayawa si Innocent, past life niya na yun eh. Maikli pa buhok niya nun eh. Oo nga pala, Ngayon, hindi no? pa siya nagpapagupit eh. Iba ng Innocent to. Oo, ito, hindi na to sobrang inosente kagaya nung dati. Pero hawak-hawak niya pa rin yun for sure eh. Parang, ay, gigil ako, kailangan makabawi ako kay Kelra. Kumbaga ginagamit niya yun na inspirasyon at motivasyon. Oo, Para sabi. pakita sa the gold standard na benchmark ka lang. Ayan. Above average ako sa'yo. Ayan na, parang mga galawan na kaya mo bang sumabay sa current yung mga binibitaw. Ay, wait lang, Super Prince! Ang baba ng kanyang buhay. Ay, nasunog din! Napagamit pa nga ng Purify dito. So, major resource down. Even si Kirk napagamit ng Flicker. Energy Shields mapapasabog dito ngayon ng SRG OG Esports habang si Kurt try nang tangkihin yung damage na meron. Ang SRG OG King Kong Holy Crystal pickup. Umagaw na lang ata ng orange buff doon sa baba pero kinakailangan siya ngayon sa depensa dahil Lord ay aamba na sa bottom lane. Ito na naman, nangyari na naman. Gantong-ganto yung game number 1 performance ng SRG against Onyx. Wala pang basag na tore ang Red Giants dito. Lord ay nasa may batay baba. Maagang pagkasana naman ng Feathered Airstrike sabay conceal from SRG OG para sigurado makakuha sila ng inhibitor turret. Likod si King Kong. RWM ginamit ng Brusco. Pati na si King Kong nanggaling sa baba pero naabangan doon ni Yums. Kaya naman King Kong kinakailangan mag-back Uy, pa! na yung Brusco. Mukhang tutumba sa kamay ni Innocent. That's gonna be a double kill for Innocent. Okay, lumayo na rin si King Kong dito at pinipilit niyang i-cut yung wave doon sa may bandang gitna. Grabe, napakalinis at napakatalinong galaw. Ay, naku po, namatay si Kelra! Hindi sapat yung bala laban sa bola ni Innocent. At pwede na ngang i-end ng SRG OG ang game number 3 to get match point for the defending champions. Bala muna. I mean, bola muna. Bago bala.